sana mas tipid siya. Isa kasi sa common question about homeschooling is yung socialization. Yun talaga yung interest ko, music. Ang problema, Papunta sa Taguig kasi meron kaming pupuntahan na class about homeschooling. Ngayon kasi kami ni Sepi ay ina-explore talaga namin yung homeschooling. Okay, nagdo-drive ngayon kasi puyat at stressed si Sepi sa mga naging events namin. So ito siya. Suot niya yung una ni Mateo, Mickey Mouse. Nagulat lang ako, biglang nakataas na rin yung hood nung una niya. Regalo pala yun ng kanyang ninang. Hi, Lucky! Thank you sa gift mo, nakinabang din si Sepi. Ngayon kami ay gumagapang dito si Edsa. Late na kami, 1 o'clock yung class, pero 1 o'clock na nandito pa kami sa Cubao at bawal pang ginagawa ko, kaya mamaya na lang ulit. Bye-bye! Good morning! Dumadami na rin kasi yung mga kaibigan namin na nag-homeschool. Kaya gusto namin ma-aral and ma-explore din if it will fit our lifestyle. at kung mag-fit man sa lifestyle namin, sana mas tipid siya. We'll see! Na tayo sa Cocolite Building. Last si Sepi, pumunta muna siya sa isang event na malapit lang dito. So, susunod siya mamaya. We're here. Every homeschool provider, of course, has to pay a tuition fee. Sheets, expenses. Before you prepare something for your child, you prepare yourself. It's very important. Recognizing my needs for God's will. Seatmate namin, si And Carmen. manadvocate for literacy. Meron kaming 5 minutes break. Tingnan natin yung play area dito sa gilid. Hi! Wow, ganda! Ayan yung play area nila. Ayan, laro-laro lang sila dyan, mga bagets. Sayang wala si Mateo. Your child is your curriculum. Sometimes you don't have to look far. You just have to ask your child, what do you want to learn today? And Portfolio ni Timmy. Anak ng speaker kanina. Yun so yun, ang cute. For 2 adults and 2 kids. Si Z, ang cute-cute. Kwento mo, anong ginawa mo kanina? Punta kami sa Jollibee. Ay, umalis pala siya, hindi nagpapaalam sa magulang. Umikot lang sa Jollibee. Ano ginawa mo? Sa Jollibee. Hala, pangalawang saging mo na. Kasama pala namin ngayon si Ate Ann tsaka si Kuya Ivan. Kasama na rin daw ang baby. Si Z kumakain na naman. Kamote chips. Tapos na yung class. Si Sepi kanina, umaalis-alis din siya kasi meron kaming event na malapit lang dun sa venue. Nanalo kami sa raffle, Smart Kids Asia Philippines. May mga ano daw to, may mga seminar din, may mga workshops. Seminar. Tapos may mga giveaways, mga raffle. Hindi pa namin na-try. Pero pupunta tayo dito sa January 26. Tingnan natin kung anong meron sa Smart Kids Asia Philippines. Asia's largest educational kids fair. Ngayon kasi nag-explore kami sa homeschooling. Hindi pa kami fully decided na mag-homeschool. That is why we are attending classes like this. Ang class ngayon, ang title, Teacher Mom and Teacher Dad. Teacher mom lang. Pag magde-decide ka na mag-homeschool, it must be a family decision. Decision natin na magti-teacher mom ka. Ako naman talaga, basta ikaw bahala sa sports. Anong thoughts mo sa mga kakaunting na rin? Una, nagustuhan ko talaga doon yung nasa pacing ng bata at ng magulang kung paano siya matututo. Kasi iba-iba naman talaga yung tao. Bakit pare-parehas ang paraan ng pagturo sa kanila? Dahil dyan, pag-aaralin ko siya mag-isa niya. So, na-excite ako doon na pagka may araw na marami kami kailangan gawin, so pwedeng absent siya, which is hindi magkakaproblema sa grades niya. Pero may araw naman na pwedeng tutukan talaga namin yun. Naalala ko kasi nung nag-aral ako, medyo sinusuka ko talaga yung
pagpasok kasi kailangan magising ng maaga, kailangan i-memorize itong mga bagay na to. Ang nagpapasabik lang sa akin sa pagpasok, syempre yung crush. Tapos yung buhok ko nun, naayusin ko talaga, lalagyan ko ng gel, kaya yan yung naging nangyari. Nakakalbo talaga ang gel. So yun ang message namin for this vlog. Bye! So, at ako na-excite ako na si Mateo. Kada araw kaming homeschool, excited siya. Sinabi pala doon, before ka mag-start to homeschool ay kailangan maturuan mo yung anak mo ng disiplina. So which is tama rin naman. Ang naisip nila, naku, pagka nag-homeschool yan, walang disiplina yan kasi wala siyang routine, hindi siya magigising ng maaga, pwede siya umabsent, hindi niya kailangan ipilit sa sarili niya yung mga bagay na kailangan niyang mapilit. Pero ang sinabi doon, for you to start homeschooling, you need first discipline and teach your child obedience. Ang English, umattend lang ng class sa Taguig, nag-English na. So that's why we as parents, tama na. Pero syempre, challenge din talaga siya kasi may sinabi dong mga investments. Maliban sa pera, parang impression yung mas tipid. Syempre tipid kasi wala pang masahe, wala nang baon, wala nang uniform. Pero may enroll lang ka rin talaga kasi kailangan siyang mag-exam. Pero ang isa rin na investment talaga doon ay time and patience. Hindi ko alam kasi sa ngayon, sa business namin, medyo kumakain talaga siya ng oras. At yung patience, pakaiksi talaga ng patience ko dyan sa mga ano yung karate chop yung leg niya pa. Ako naman yung isang nagustuhan ko doon. Ako, nandun ako. Kaya ako nagustuhan mo yun. Wala ka nga doon, maalis-alis ka nga. Yung flexibility, yung trabaho namin ni Seppi ay nasa weekends. Kung papasok siya sa regular school, weekends yung free day niya. And yung isa ko nagustuhan din is yung based siya sa interest nung anak mo. Hindi naman sa maiiwasan mo yung ayaw na gawin ng bata, pero ma-maximize mo yung interest. Noong time ko, ang taas ng subject ko sa music. Yung high school, yun talaga yung interest ko, music. Ang problema, music, kahit anong perfect ko pa dyan, minor subject lang yun talaga. Hopefully, kay Mateo, ma-maximize talaga yung mga bagay na saan siya interested. Isa kasi sa common question about homeschooling is yung socialization. Sabi nila, pag daw nag-homeschool, yan daw yung mga nagiging introvert yung bata, mahiyain sa tao. Iba-iba pa rin talaga yung mga bata. Isang introvert na bata, bigla mo siyang isasabak sa isang school na ang daming tao. Mas lalo daw yun aatras at magtatago sa kanyang shell kasi nga introvert siya. Point lang is, it is not based on whether you are homeschooled or not. Sa homeschooling, ang tawag nila ay multi-level socialization. Every day, the child gets to interact with different levels. Different levels. Kasi nga multi-level. Sa isang araw, nakaka-interact yung isang bata sa matanda. Kung lalabas ka ng bahay, may mga kapitbahay kayong mga bata rin, nakakapaglaro siya with the same age niya. Meron kayong community sa church. Dadalhin mo siya doon. May mga anak yung mga kaibigan niyo sa community niyo. Another source of interaction. Hindi problema ang socialization. Isa rin sa mga investments nila is yung mga extracurricular activities. Ballet class, swimming, basketball. Hindi mo lang hintayin, hindi ka na makikipagsiksikan sa summer. Whenever you want, whenever the child wants, hindi mo silang i-enroll doon. Kasi yun na yung pwedeng PE nila, music class nila. And another interaction na naman yun. Final decision. In conclusion, personally, wala pa rin. Gusto ko yung mga benefits na. Pero hindi ko alam kung magagawa ko ba yung mga kailangan i-invest tulad ng time ko commitment talaga siya. Pangalawa, yung patience. Pero kung sa benefits ng homeschooling, gusto ko talaga yun. Ang maganda naman doon, isa pang sinabi sa kanya, ang pag-homeschool naman ay laging 1 year at a time ang pagde-decide. Ibig sabihin, mag-decide ka for this year, pero i-target mo yun na ito na yung last mo. Pagka tinarget mo raw na hanggang college niya, hanggang sa nagma-masters na siya, i-homeschool mo siya, may PhD na siya, may PhD. Di ba pala yung PhD? Baka ma-overwhelm. Oo, ma-overwhelm ka. So, pag natapos yung isang taon, naging smooth naman lahat, naging okay naman lahat, doon ulit kami magde-decide na naman. So, yun yung tip naman nila. Yung iba kasi, sineset talaga nila na for life na yung homeschool. Para hindi kami masyadong ma-overwhelm is to take it a year at a time. So yun, samahan nyo lang kami sa aming journey sa pag-explore sa pag-aaral ni Mateo. Si Mateo pala, baka hinahanap nyo, naiwan siya sa bahay. Buti pumayag yung kasama namin sa bahay at saka yung sister-in-law ko na bantayan siya. Siguro sa kahit na anong mangyari, homeschool man kayo or hindi, it is very important na tayong mga magulang talaga yung maging first and best teacher ng ating mga anak. Hindi natin iaasa sa ibang tao yung moral values na meron yung anak natin.
Kaya ako din pinag-iisipan tong pag-homeschool kasi naramdaman ko talaga na it will bond more our family. At the end of the day, iba-iba talagang tao. Hindi rin lahat talaga ay para sa homeschool. Pero maganda lang ngayon, nag-open yung door for opportunities. And special thanks pala sa Mom Academy. Hello, Miss Kay! Maraming salamat sa lahat ng workshops na ginagawa nyo. We are from QC pero dumayo kami ng Taguig. Madaming mga taga QC yung gustong pumunta sa inyo. Ilalagay na lang namin below yung link papunta sa kanilang Facebook page para mas ma-explore nyo sila. Good job, Mom Academy. Miss Kay, thank you! Bye!